Maayong buntag mga suking tigpaminaw. Mao ni ang ato ang radio program sa DYSR 95.1 Dumagiti. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio program. Ato ang frontliner karon kanunay. Ang ato ang kauban ni si Ivan Mabuk Simpre. Ang ato ang number one nga kanunay sa ato ang matag kadlawon. Ito ang Dr. Faulkner Pait Mascardo. Mayong buntag sa tanan. Good morning. Ato i-greet ato mga kauban diri karon online. Evangelist Ranil kasi ang lantaw na to karon no. Good morning ni Anthony, ni Pastor Lira. We also have Princess Cadams Valiega. And of course, bikas nga dapat no, na si Sister Melissa, Evangelist Christine. Oh, sa uban pang nang lantang wala ra nagparamdam no, because I can see that you are watching here. Make sure that you are in the comment section. If dili kaya wala ra pa problema. Just know nga welcome kay ka. And of course, ni Novi Tangon no, ni Apostle Novi. Good morning. And do not forget to follow our YouTube channel. We have Music Generation Official. The song that you just listened to, no, kanina Pagasimbahon is, of course, a remastered version of ato ang song from Manlalaban nga album, no, which is Pagasimbahon. And you could hear that in na siya karon sa Spotify. So by tomorrow, most likely, it would be online also in Apple Music. But the majority of us gagamit ng Spotify, you could already hear that, no? I-search lamang ang Music Generation Band. O makita nimo ito ang latest na itong release, which is ang Pagasimbahon. And follow our Facebook pages. We have Cornerstone Believers Radio Program, CB Church Connect. We have Counterflow, Unworldly Thoughts, and of course, Sips of Scriptures. And sa tanan nga naminaw na to karon, hope you are doing well and sit back, relax, and listen to what God is going to teach us this morning. Maayong buntag sa tanan. Okay, may buntag. Evangelist Ranel, kablihin ang itong programa sa mga pagampo. Kapota, amang balan, Diyos nga labing gamanan, tinubdan sa tanan, pinagi sa imong pulong, daggan gayud, nga mablihan nilang mga hunahuna, o kailap gayud sa matag tibok kalubutan, ang imong mensahe mo imong lamdag, sa matag usa mga tultul, sa sakto nga dalan. Salamat sa imong pagkamaayo sa tanang panahon, ikaw ang Diyos nga maduulan, dalangpanan sa tanan sa mga suliran, ug ikaw ang kasulbaran sa tanan. Sa ngalan sa among Ginoong Hesus, sa gawom sa Espiritu sa pagkabalaan. Amen. 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 Okay, so nining kapuntagon ang ato ang pag-iskutan na naata sa versikulo 2 o versikulo 3 sa Exodus Kapitulo 5. Kapitulo 5. Exodus chapter 5 from verses 2 to 3. So, bubura na itong iskutan ni Evangelist. Bubura ni. Kaduhara na ka mga versikulo. Atong lantawan, ugod sa itong makatunan ni kindly read in English. Okay. Verse 2, no, NLT version. Is that so? Retorted Pharaoh. And who is the Lord? Why should I listen to him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. But Aaron and Moses persisted. The God of the Hebrews has met with us, they declared. So let us take a 3-day journey into the wilderness, so we can offer sacrifices to the Lord our God. If we don't, he will kill us with a plague or with the sword. Evangelist Ranel, palihog basa sa Cebuano. Unang pulong sa Diyos sa versikulo 2. Ang hari mitubag, kinsa man kana siyawi, nganong maminaw ko man siya og palakton ko ang mga Israelita. Wala ako makaila kaniya og dili ko gayod palakton ang mga Israelita. Mitubag si Moises ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Padtua in taon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kun dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Palihog basa balik Evangelist Ranel kay gwapo gina siya.
Sige, balik pa. Versikulo 2. Ang hari mitubag, kinsa man kana si Yahweh. Nganong paminawon ko man siya og palakton ko ang mga Israelita. Wala ko makaila kaniya ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Mitubag si Moses ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Paadtua intawon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kun dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Okay. So, who is the Lord? Mo ni siya itong topic ron. Who is the Lord? So, kanang Lord yeah, is actually Yahweh na siya. Ug sa pinaka specific yun nga ngalan. Kinsa si Yahweh? Kinsa man na si Yahweh? So, basically ang ato ang title sa message karon mga higala, mo cover na siya sa pagsalig, sa pagsugot, ug sa mission sa Dios. So, trust, obedience, and mission of God. Muna ato ang focus karon sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios ni kabuntagon. Kining duha ka mga bersikulo, verses 2 and 3, naga-capture niya siya sa moment nga si Pharaoh ni Asya, who is Yahweh that I should obey His voice? May nga pag-istorya evangelist Mav, baka bang hari na ko? Kinsa ba kuno siya nga mati mong kuniya? Inana mong tunada na Evan Mav. Then, and Aaron Moses and Aaron respond with a message of God's demand for worship and release of His people. So the contrast is sharp. Ha? Ang kalahian ba? Klaro kayo, tataw kayo sa nan. Yan naman. Kaya makita na to nga si Pharaoh, doon na siya self-declaration of authority and the ministries of Moses and Aaron testifying to a sovereign God who reveals Himself and leads His people. So, si Parao ni silang panahon, giisip naman na may pinakahawod silang dapit. Nining panahon na, then si Moses ug si Aaron po ni pagpamatuod po sila, nagpahibalo po sila, nagwali po sila nga kinahanglan ka mutuo ka sa among Dios. Mutuo ka ning Yahweh, yung si Aaron, yung si Pharaoh. Kinsa ko na siya. So adun natay tulo ka mga punto ning kabuntagon mga higala nga mo guide ka nato sa pagsabot ni ining pangutana nga kinsa ba na si Yahweh. Number 1, revelation versus rebellion. Ang pagpadayag sa Dios batok sa pagsupak. Revelation versus rebellion. Pagrebelde. Ngiwo makita diha sa tong bersikulo nga kinsa man kana si Yahweh nganong paminawon ko man siya ug palakton ko ang mga salita ug buhian ko kanang word nga ano akong let my why should I let Israel go? And I don't even know I don't even know Yahweh. Karon na mo kadungog ana niya. And I won't let Israel go. So kana bitaw nga pag-istorya, ang question ni Pharaoh kana paingon niya, who is Yahweh? Or sa uban nga translation, who is the Lord? Kapital nga letter tanan. Kapital nga L O R D, kapital sa tanan. Kinsa man na si Yahweh? Ang pangutanan ni Paraon mga higala, nagapadayag kini siya, expose kini siya sa hard-hearted unbelief and a refusal to acknowledge the God who reveals Himself to His people. Kani magong ato ang kasing-kasing, lisod kini siya hibaluan kung di ka mo storya. Pag storya niya na Ivan Daniel nga, kinsa ba guna siya? Kung mo kailan niya, kinsa man kana si Yahweh? Ang gi-expose na nga iyang gipangsulti niya usa ka kasing-kasing nga gahi mutuo. And gitug-an diha niya ng bersikulo 2 ang iyahang pagdumili sa pag-ilas sa Dios sa Israel nga nagpadayag ngadto sa iyang mga katawan sa mga Israelita. Kinsa man siya?
nganong mamanti man ko niya. Dili ko musugot nga akong buhian ng mga Israelita. Og si Moses ug si Aaron mga higala, ang ilahang tubag, ilahang gibasi sa pagpadayag sa Dios, kinsa ang Dios. Diba ningon ang versikulo 3? Hindi, kamo man ang revelation. Katok sa mo tong rebellion. Dili ko. Dili ko buhian, pero ang tubag ni Moses ug ni Aaron ang ilang tubag evangelist map is naka-anchor sila sa kinsa ang Dios, sumala siya ang pagtug-an o yung pagpadayag siya, pag-reveal sa ngadto kang labi na kadto kang Moses. Di ba ningon ng Dios, the God of Abraham, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pag ingon nila ni Moses ni Aaron sa versikulo 3, ang Dios sa mga Hebreo, nagpakita ka na mo. Ang Dios sa mga Hebreo, nagpakita ka na mo. Padtuwain taon kami sa kamingawan, nga laktulog-tulog ka adlaw, aron maghalad kami ngadto sa Ginoo, nga among Dios. Kung dili namo kinibuhaton, patyon kami niya, pinaagi sa sakit o sa gubat. The Bible consistently frames life in terms of who you acknowledge as Lord. Kung basa kag tibok Biblia mong evangelist ma'am, kanunay na giklaro diha kung kinsa gyud ang imong giila nga Ginoo nimo. And Pharaoh nini nga time declares autonomy. Hindi ko na gid siya nga siya pinakahawod siya may balaod sa yuta. And Israel's God declares sovereignty sad. So sa ni bangga na ni man ma'am. Kaya ang Dios sa mga Israelita, siya may ningon nga ako may pinakahawod sa tanan. Yami mo po paraon na kinsa mo na siya kailan niya. O sa may masulti naman ang mahina iban ma'am. Well, dire no makita na to, there's a kanang og lantawon pa nato siya sa usa ka illustration mo siya tag of war bitaw. Okay, of course, by history ang mga Hebrews during this time was under gyud sa ilang hari-hari nga mo si Pharaoh, and of course by origins gyud ang ilang yung Dios gyud no, dapat ilang Lord is ang Dios gyud ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob, the one true God. But this time around, adunay kana reclaiming of the Hebrews back to the one true God. And of course diri pong dapita, they're also confronted with the current person as of the time being nahimong slave driver may tungod sa mga Hebrews. So gi-confront nila, de makita nato nga iapong tubag is kinsa man ang Diyosa. So makita nato nga that gives us an idea already nga siya pod he's perceiving himself as a Lord in his own right, no, but may tungod na ng bahina tinawhanon ra pod nga kuan authority ang iyahang gigamit. So kung imo siya nga hutdo nagbasa iban ma'am kanang chapter 5 kay anyway early pa man nato agud nga pagtuon nining kining chapter 5 na pamunta sa bersikulo 2 ug bersikulo 3. Pero makita na to diha nga ang chapter 5 mismo nagsugod siya conflict dili lamang sa mga kahago o kakapoy sa mga Hebreo nga mga tao nga nasa Egypt apan may tungod usab sa pagsimba o sa paghatag og kanang allegiance ba, allegiance, worship and allegiance, and the people must be freed to worship. Ingon si Moses o si Aaron, paadtoa kami sa kamingawan nga laktunog-tulog ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Maghalad mi dito, simba mi dito, dunay liturgical even nga purpose. So dili na ingon bitaw nga magturo mi dito kay para magkuan nami, kay gawasno nami, magsayaw-sayaw nami, magkit-kiat nami dito. Madto mi para mo halad mi sa among Dios. So kay ako naman gisgot even nga ang kasagaran sa mga tao karon pag mingon og gawasnon nga mukiat. Ang mga tao karon hay salamat kay nandiyo kay freedom kay malagot ko ning lula, malagot ko ning mama papa kay magbuot sa kong kinabuhi. Sa ang tinuod wala sa kitag freedom, nangita sila kiat-kiat. Kay kani ang kagawasan nga gipangita sa Ginoo o ang kagawasan nga gipangita sa mga tao o ang ihatag sa Dios kay mag-abot man ni sa katuyuan nga diin ang mga tao musimba sila sa Dios nga naghatag nila kagawasan. And makita na to doon tayo theology ni ini nga bahin nga God reveals Himself to His people and discloses His purposes. Kung may purpose nga
ang Dios mo padayag nimo nga dili man ikatug-anan sa iyahang purpose para nimo. Dili mga tao mingon sila nga Ginoo, pabati ako sa imong presensya pagkabuluka man nga pagkaistorya. Nganong presensya may imong nganong nangandoy kasi pagbati-bati. Mga kasuhanon ng panahon na evangelism mga sensationalist case na. Ano bang Lord, let me feel your presence. Feel human. Kung magpabati ang presensya sa Ginoo, diyon, mara, nakabati na ka. Kabalo ka unsay pinagamayo man ma'am. Dili lang kay pabation ka sa presensya sa Dios. Mupadayag gyud siya diha nimo kay naa siya itug-an nimo unsay purpose niya sa imong kinabuhi aron mo nimong tumanon. Kay kun ang imo ang panghunahuna sa Christianity kay na feel na nimong presence sa Ginoo ay kutob ra ka hilak-hilak, kutob ra ka lami sa presensya sa Ginoo kay nakahilak ko. Pero kung tug-anan ka sa Ginoo sa imong pagabuhaton, di na ka mutuman. Kay kutob ra ka sa feelings. Ha? So doon na tayo, sa akong gingon, ang atong theology ni Kabuntagon, that God reveals Himself to His people and discloses His purposes. Muna imong timanan, and the knowledge of God is not derived from human calculation, but from divine disclosure. Kung gusto ka makaila ka sa Dios, bisan pag unsang libro ang basahon nimo, kung dili mo tug-an ang Ginoo nimo, di gyud ka kailan niya. Kaya ang pagkaila nato sa Dios or the knowledge of God is not derived from human calculation. It's not derived from reading a lot of books, but from divine disclosure. Ang Dios gid mismo mo reveal siyang kagalingon. Si Moses Evangelist wala ni adtog mga library, nag-research siya kung kinsa ang Dios. Kaya katong pangutanan mo tong topic mo who is the Lord? Wa man ni Moses maadto ko bukid kaya para magtuon ko dito kinsa ang Dios. Amen. It was God who discloses Himself. Siya yung mutug-an na. Unsa may katunan ni Manipad? Well, our knowledge of God is not merely bitaw through literature or mayintag intellect lamang, or even if you Google kinsa ang Dios, no, you can get a definition, but dili gyud na nagpasabot nga aduna nagyud kay pag-ila sa Dios. Gani day ang pag-ila sa Dios is something I mean, when you search, no, by the book, inana, that's barely scratching the surface. Pero ang tinuod nga gusto sa Dios is when you really, no, nagyud kay encounter kaniya, no, a divine disclosure with Him. Kana nga klase nga pag-ila bitaw nga personal gyud, dili kay kuan lang textbook knowledge lang. Okay. Now, knowing this truth or this truth bitang atong nadungog karon nga Ginoo mutug-an sa kaugalingon, isip nga dili lamang siya ingon nga ang magpabati-bati siyang presensya, but naa siya tuyo jud nato. Pagtubag man gud nila ni Moses and ni Aaron ngadto ni Pharaoh kung kinsa ang Dios, ilang tug-anan nga. Bato dito kay simbaho namang Dios kay naa siya mo magbuot sa mong kinabuhi. Usa ka siya ka maghatag og kamatuoran evangelism nga mohatag natog implication that kada bang mohatag natog implication pinagipangutana nga are we treating God as a negotiable option or as the sovereign one whose voice governs our lives. Ang Dios bagyod ang iya yung mando mo magbuot sa imong kinabuhi, or imo lang gitratar ang Dios nga negotiable option nga naran nimo feeling nimo simba ra pod ug dili ra pod. Kay imo naman ay walis mga kasagaran mga pastors karon sa tong panahon. Mga igsoon okay ra mga igsoon kay ang Dios nasa nang dapit maayo ra ng Ginoo, so ay nagabala ka pwede pong simba pwede pong dili. It's a negotiable option evangelism. It's not good kay Dili jud. ang pangutana mo gid unsa man ang Dios imong kinabuhi? Sovereign ba siya sa imong kinabuhi? Ang iya bang tingog mo matuman sa imong kinabuhi or ang imong garbo? Amen. Or ang imong ego? Because the revelation of God shapes our worship, ethics, and mission. Take note, Ivan, ma'am. Importante nga siya. The revelation of God shapes our worship, ethics, and mission. Ganahan ko, Ivan, ma'am. Iwan siya i-expound. The revelation of God shapes our worship, ethics, and mission. Kung aduna gyud tay pag-ila sa Dios mga kaigsoon, no, whatever that we're doing right now, no, mo reflect yun na sa, I mean, our knowledge of God reflects holistically sa atong pagkinabuhi. Dili lang kay you just know God
sa imuha ra nga thoughts and sa imong hunahuna utukay ra pag-ila sa Dios, nagyo na ipagatod kanimo mga kaigsunan may tungod sa tinuod ug matuod gyud nga pagsimba. Kay kung imong pag-ila sa Dios is kutob ra pod og Google ra, no, you might be worshiping God in a way nga superficial ra pod. Inigsimba nimo mag number 4 ka. Oh, number Or 4 ka. inigsimba nimo mag surpan lang ka. Kinilasan ra. Magkuan ka mag sneakers lang. Isimba nimo sa Ginoo, nara nimo tungag di palit-lit lang ka because you don't know God. You don't know. Kaya kung nakaila ka sa Dios, uy, Ginoo ko nimo. Magkurog ka sa imuha nga pagsimba sa Ginoo. Magkailag yun ka niya, magtahod ka niya. Kinto, mga kita kag general sa PNP or kinsa pa ng mga naa sa mga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. Kinto, mga siguro ka kung naa kaya tubangan ni Donald Trump. Sa Ginoo na noon imong siyon musimba ka ina nang imong attire nimo, ina nang imong nilihukan nimo, gana-gana ra ka musimba sa Ginoo. Manang ingon ako nga ang pagpadayag sa Dios diha kanimo mao na siya imo pormada sa imong pagsimba, sa imong pamatasan ug sa imong misyon. Kaya kung wala ka kaila sa Dios, walay lami ang imong sinimbahan, wa po kay lamig batasan, ug wa di po ka matunong sa imong misyon sa kinabuhi. Mao na lakton nga istorya niya na nga mensahe. Check. Mutuyo ka na Ivan Ranel? Oo kayo. Okay, point number 2 na tamang higala. Ano sa point number 1 gani Evangelist Ranel? Kuha nimo? Revelation versus rebellion. Rebellion. Okay. Okay, number 2, calling and commission in the context of opposition. Calling and commission in the context of opposition. Kanang gitawag ka sa Dios, nagisugo ka sa Dios, na siya pabuhat nimo, na siya commission sa imong kinabuhi, dayon supakon ka sa imong pantuan. In the context of opposition, sayon ba na? Dili sa sayon, ato na sa igutan Iban Mabag. Basta sa kunong mga comment niya Iban Mabag. Okay, ito basahan din na ingon si Pastor Lira. The revelation of God shapes our ethics. Wow, kuno. People who truly know God can be seen in their lives, no? Ingon pod si Manasseh, it will be our guiding principle on how to live in a matured, godly way. Yeah. Okay. Okay, now, let's proceed to point number 2. Calling and commission in the context of opposition. Mingon ka nga adunay tawag nya, adunay sugo ang Ginoo nimo nya, supakon ka. Unsa man nimo bandal? Ha? Asa may unahon nimo yang mosupak nimo ang mayor o di ba ka ang gobernador o di ba ka ang hari o presidente sa Pilipinas? Tuo pa ka sa Ginoo unsa man? Ganun po sa Dios sa Book of Acts nga mas maayo nga. Alak. What the true? Mutahod ta sa Dios kay sa tao. Lala, Ivan Ranel. Sayo na ba kay ikot og bersikulo Ivan Ranel? Pero sa tinuod nga ginabuhi, kasagaran mga pastor mingon sila, ay pastor, di ko kakuyog pastor, kaya bantay ko sa kong mama. Kung di ko kakuyog pastor, kaya bantay ko sa iro, magbantay ko sa kong baboy. Huwag magbantay sa tindahan. Sayo na kinaisulti, basta tanaon nimo di ka kabantay ba, pero timan ni ang pangutanan mo gud na kinsay gasugo nimo. Kinsay gasugo nimo nga madto ka ng lugar, padto ka ng lugar. Ay bro, dili man siguro Ginoo kay kuan para ni Pharaoh man gud kay wa man ko ganahan na si Pharaoh nga ang sugo ni Moses og ni Aaron ang Ginoo mismo. Sayang pananaw, mga tao ra ni sila. Sama karon kung nay alagad si Ginoo mingon nimo Evangelist Ranel nga adto ka didto guan, adto ka didto og Iloilo, adto ka didto magwali. Pero amingon nimo alagad si Ginoo na wala nagpakita nimo ang Ginoo mismo kundi ang alagad sa Ginoo. Amingon ra ka ay dili pwede kay daghang kog manok bantayan sa mong farm. Di ba? Sayo nag-isulti niya na. So, unsa may nabantayan nimo Evangelist Mab sa ako mga itong istorya karon. Well, that's how we are confronted with reality today, Dr. Faulkner, no? Kung ato ring yun pong basihan sa ato nga pag-ila sa Dios is kutob ra pud sa mga bersikulo by the text ra, sa ino na mo balibad sa mga directives sa Dios, sa mga instructions sa Dios. But when we know God personally and we hear His instructions from His man of God, no, or mga alagad sa Dios, we won't be so shallow to superficially take it, but lalom tagpagpanabot nga kana day nga mensahe gikan day na sa Dios. So it's not gonna be easy for you to just say no to it. So it brought us to kanibin atong giskutan karon kita as moingon ta nga magkristohanon ta or mga anak ta sa Dios. Let's be careful sa ato nga mga pagdawat sa aning more on pagbalibad rather, because that's the easiest thing to do by many Christians, no, pagbalibad sa mga sugo sa Dios. Kay well, if imong balibaran ikaw ra mangyapon ang alakan siya ng bahina. So
Then again, ayaw tinawhanon sa pagdawat sa mga instructions sa Dios. Don't be like Pharaoh. Receive it like you really are somebody who has a relationship, a divine disclosure with God. Amen. Thank you, Brother Mav. Yes, Dr. Bob. Pagkaninduta siya mag-explain ni Brother Mav. Gamay na lang kong trabahoon. So, ato nga gawa, dugang nga explanation mga higala in 3 minutes. Moses and Aaron come bearing a divine mandate. Ang Diyos mismo nagsugo nila. And ang sugo is paraon, kanang halangdong hari, ningon ng Diyos, buhian ang mga katawan sa Israel so that they may worship God in the wilderness, and we worship God in the wilderness and sacrifice and make sacrifices to the Lord, the God of Israel. His name is Yahweh. And the medium of deliverance involves confrontation with Pharaoh. Ang kagawas sa duwa man ingon magic pa pak na gawas na sila, kinahanglan silang muatubang sa paraon. And gawas na dalay hardship for the people. But fidelity to God's command remains the driving force. So the medium of deliverance involves confrontation with Pharaoh, hardship for the people, but fidelity to God's command remains the driving force. So bisan tuod nga naglisod ang mga tao na paiharing di mo sugot, apan kinahanglan ang imong faithfulness, ang imong fidelity ngadto sa sugo sa Dios kay bisag unsaon pakagpaluyan niya na bisag kapila pa ka banggaon do na by context sa opposition, pero kung siguro ka nga ang Dios mo nagsugo nimo, bahala pagkin sa imo babag nimo. Amen. Mo na siya kung but pasabot. Ug ang nakita dinhi sa tuang dugang pang theology that God condescends to work through human agents to accomplish His purposes. And you have to understand that human weakness is not an obstacle when God's power is at work. Okay? So, bisag bingon ka Dios siya, apan nagkinahanglan ni siya nga mangita siya pamaagi, nga adunay condescension, nga iyang ipaubos ang iyang kaugalingon, maridyos siya ngadto sa pamaagi nga ang tao mismo motabang niini, kay dili pwede nga ang Dios mo ay mangunay ni ining trabaho kay nag-require ni siya lain pong tao nga misturya ngadto ni paraon. So God kanang requires human agents to accomplish His purposes. Uga wala nagpasabot nga na kay human weakness, na kay mga kaluyahon, wala ko ani, o di ko kabaluan ni, di mo ko ingunani, na wala nagpasabot nga na kay ingunana, nga babag na siya. Tungod kay, bisan unsa pa yung mga makaingon yung makita nga weakness or kawaladon or kaluyahon, kung ang Dios mamuhat, ang tanan pod mahitabo. Kung wala kay spokesperson, tagaan ka sa Ginoo spokesperson. Kung wala kay ride, tagaan ka sa Ginoo ride. Kung ulawon ka, tagaan ka sa Ginoo pamaagi nga di na ka maulawon. Basta kay kung ang Dios mamuhat, ang iyang gahaw mamuhat, wala lisod niya. So dili kay pwede mingon nga, Lord, ikaw may gamanan, ikaw na lang tanan. So kinahanglan masayod kanini nga theology that God uses people, uses other people. Mugamit sa laing tao para lang gyud nga dunay partnership or dunay pagtagbo sa unsa imong kinahanglan o kinsa ang imong kinahanglan para magamit, para matuman lang ang kabuton sa Dios. So, walay lisod. So, sa ato mong na evangelist map, pwede naman po na siguro, Pastor Zang, kanang, ang Dios na lang yung istorya ni Paraon ba? Padamguhon na lang siya, di na lang yung mo adto na si Paraon o si Aaron o si Moises dito sa palasyo sa hari. Iba na nil, huwag ka pangutan na na. Ug ang Dios na dahil yung istorya, ano ba pang pahago-hagoon pa man si Moses o si Aaron? Huwag ka pangutan na iba na nil. So, balang ngingon akong ginina, ang theology mauni nga God condescends to work through human agents. O imong nahuna nimo nga nakinahanglan di ang Dios og tao di nga iyang gamiton. So sugod karon higala ko namati kasi akong giwali karon gitudlo ninyo. Ayog ka binusi ang mga alagad sa Ginoo. Kay siguro na nga tao na sila, tao na siya. Si Moses di si Aaron dito sila mga tao. Pero sila gisugo sa Ginoo. So ayaw po kuno na nga direct to God, direct to God, o direct to God, direct to God, direct to God. Ay, nana, kay sa kingdom sa Dios, sa espirituhanong kalibutan, aduna sa structure nga kinanglan masubay. Kung kinsa ito yung mga taong gamiton sa Ginoo para mo lead ni mo, mangulo ni mo, ay supak-supak, ayo sige hawod-hawod. Kay dili sa tanang panahon,
ikaw mo ay gamiton sa Dios o di sa tanang panahon nga ang tao perminti na siya mo ay kinahanglan anang panahon na. Gani man si Moses bisag alagad sa Ginoo kinahanglan sa Aaron. Apan nganumang sa kadaghang mga tao sa Israel nga naa sa Egypt kaniadto, nganong sila ramang duhang gipili sa Ginoo. No. Nausab ang Dios evangelist mab wala pod. Kung mao na yang style sa una, hangtod karon maorga po na yang style. Amen. Wala na usab ang Dios. Arta si katulo. The third one is worship as the ultimate aim of God's redemptive work. Ang pagsimba maoday kini siya ang ato ang pinaka tumoy na to nga tumong kung mingon ta nga giluwas ta sa Dios. Munang sige balik-balik og istorya ninyo. Si bisan kinsa ninyo nga maingon mo nga giluwas mo sa Dios o nakasabot mo si Jesus na matay sa cross alang kaninyo. Nya di mo musimba. Maingon jud ko ninyo nga wa mo kasabot. Kay ang tinuod nga nakasabot nga kamo gihiluwas sa Ginoo, gi-deliverance sa Ginoo, gi-deliver sa Ginoo gikan sa kamot sa yawa, gitabangan sa Dios, gipahigawas gikan sa kalisdanan o sa balatian o sa sakit o problema kawaladon bisan unsang klase nga mga kagul-anan, anxiety, worry, fear o bisag depression, bisag unsa ng tanan klaseng kapobrehon, kasakit o mga hagit sa kinabuhi. Kumingon ka nga, ay salamat kay pastor kay giluwas ko Ginoo pero di ka mo simba. Mayon kun nimo nga questionable ng iuhang pagtuo. Unsa man klase tinuohan nimo kung di ka kasabot sa gibuhat sa Dios para nimo. Unsa man giingon Evangelist Mav balik sa bersikulo 3 o sige ingon sa English. But Aaron and Moses persisted. The God of the Hebrews has met with us, and they declared, so let us take a 3-day journey into the wilderness, so we can offer sacrifices to the Lord our God. If we don't, he will kill us with a plague or with the sword. Wala nila sa Cebuano. Kasi buwan na yung nagpulong sa Dios, mitubag si Moses ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Padtuan taon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kun dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Kana Ivan Mav. Unsa may kasagaran tinuuhan karon sa mga modern nga Christians karon? God is love. God is love, ra. Gentle. No nya, bisag di mo simba niya, di gyapon silutan sa Ginoo. Kani unsa man ni? That's a reality. Unsa ay ko inan si Moses gabut-buot ani. Basig mingon, basig na may komentaryo dia mingon mga pastor. Ay dili na bagod kay gabut-buot man si Moses istorya na. Gabut-buot ba Ivan Daniel? Nganingon siya kung dili na mo simbahon ang Ginoo, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Now, ibutang ko na sa context imong kinabuhi. Ano dagan magkasakit? Ano dagan magkasakit? O ano dagan kag mga kasakit sa kinabuhi? Unsay rason? Kay wala ka nagtarong sa pagsimba sa Dios. Ha? Alam na. Ano mo kanang dagan kag problema? Kung sakto ra kag simba sa Ginoo. Ano mo kuno magkaingon-ingon imong kinabuhi kung insakto ra kag paghalad sa Dios? Mao. Balik kag basa Ivan Daniel sa Cebuano, versikulo 3 before ta mo tapos niini. Mitubag si Moses ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Padtuan taon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo. Aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga Among Dios. Dayon kung dili na mo ni buhaton. Kung dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Mingon na mga pastor karon, mga modernong mga pastor nga mga pabilib ug mga pasikat sa ilang mga membro. Ay wala na sa una na wala ang Dios dili na niya buhaton. So ang Dios nausab. Nausab ba ang Dios? Wala. Wala man nausab. Tungod ba kay na si Jesus isip nga grasya sa Dios kanato nga moin higugma kanato nagpasabot na nga ang Dios dili digid siya maglagot nato. Giduphan lang tang Jesus. Pero wala nagpasabot kay giduphan ta ni Jesus nga di na ta mosimba. Tungod ba ni kay grasya di na ta manimba? Tungod ba kay na grasya di na ta maghalad sa Ginoo? Ha? Gihimo na mo ng excuse ang grasya. Di na ta mosimba kay na grasya. Di na ta total kasabot rang Ginoo na to. Binuang man nga doktrina. Doktrina man ng Satanas. Correct. Doktrina ng Satanas. Akong balikon sa katulong punto ning kabuntagon. Worship is the ultimate aim of God's redemptive work. Klaro diha, kay gilukat man sa Ginoo gikan sa kamot ni Paraon, ninguman ang
Ang sinugo si Ginoo nga si Moses si Aaron nga buhiin ni sila palaktan buhiin mi tuguti mi nga moadto og tulo ka adlaw nga lakaw kay aron maghalad kami didto. Kung imo ba yung hunaw ni Evangelist Maf? Og ako siguro para sa nya wa kasabot sa plano si Ginoo no. Mingon siguro ko, "Ari mo paghalad ay." Dinira ang lugar. Ngano maadto mo didto layo mo maghalaran? Dinira. Ako po nang gitulo Evangelist Maf nga ang Dios dili na siya burikat nga bisag asa rin mo dalon. Mao. Ang Dios na siya place of worship. No? Wala nagpasabot nga mingon ang Dios nga espiritu siya nga na siya tanang dapit nga sa manimbatas bulangan. Ha? Manimbatas bulangan kinamo siya tanang dapit. Kung ikaw naa kay katungod nga mamilig lugar, kung asa ka motagbo og na kay mga friends o ka business sa partner nimo or mga transaction, ang Dios po doon siya katungod kung asa siya motagbo nato. Amen. So, ni kabuntagon I hope nga masabtan nimo na nga kung tagaan man kasi Ginoo kagawasan, kung buhian man kasi Ginoo, ayuhon sa Dios imong sakit, ayog kalimot nga aduna na kay obligasyon sa pagsimba kaniya. Unsa pa may pulos? Ayuhon niya imong sakit, di po ka mosimba niya. Ingon si Moses, hindi naman nabuhaton, hindi mo mosimba sa Ginoo, di mo halad sa Ginoo. Pat yun may pinagisakit or di ba pinagigubat. So I hope mga igala din kabuntagon, kaila gyud ka kung kinsa ang Dios sa Israel. Amen. Dahil salamat sa iyong pagkikaoban ning matahom ng kabuntagon akong pag-ampo nga wala ka naglibog ni nga mensahe. God bless you. Amen.